Miss Jazz, bago ang lahat, nais ko lang sanang magpasalamat sa pagpili ninyo sa aking sulat at kwento na ibabahagi ko sa inyong programa. Itago niyo lang din ako sa pangalang Mercy, 42 taong gulang at kasalukuyang nagpapagaling sa isang mental hospital sa Pampanga. Nakakatawa nga, dati pag naririnig ko ang mental hospital, agad kong iniisip na baliw at sira ang mga utak ng mga pasyente na nandito. Siguro ay nagtataka kayo kung bakit ako nandito at ano ang nangyari sa akin kaya ako napadpad sa lugar na ito. At kung paano ko nagawang magpadala ng sulat tungkol sa kwento ng buhay ko ay simple lang. May isang nurse na nagtatrabaho dito ang malapit sa akin. Nung makwento ko sa kanyang nangyari sa buhay ko, ay naawa siya at na-inspire. Sinabi niya sa akin na magpadala ako ng sulat para ma-feature ito sa YouTube ninyo at para ma-inspire ko ang iba nating kababayan, lalo na ang mga OFWs. Miss Jazz, dati rin kasi akong isang OFW. 5 taon akong nagtrabaho sa Qatar bilang domestic helper. Naisip kong makipagsapalaran sa ibang bansa dahil lumalaki ang pangangailangan sa pera ng pamilya ko. Lalo na at parehong magkokolehiyo ang 2 kong mga anak at hindi na ito kayang tustusan ng sweldo ng asawa ko sa trabaho niya bilang driver. Ma! O anak! Nakauwi ka na pala galing school. Kamusta ang araw mo? Mukhang napagod ka at pawis na pawis ang likod mo ah. Ma, andito kami ni kuya mo sa kusina, nak. Saktong-saktong pagdating mo, katatapos ko lang magpirito ng banana at kamote Q. Favorite ninyo yan? Ma, mag-exam na kami sa Lunes. Kailangan mo na daw magbayad ng school fees para makatake ng exam. Oo, kami din ma. Sinabihan ako ng teacher ko pag di ko daw na-settle yung kulang ko na bayad sa registrar, di ako makapag-exam at di rin makakagraduate ng grade 12. Oh, magkakano ba kailangan ninyo? 3,000 yung sa akin ma. 5,000 naman sa amin. Kasama na daw yung graduation fee ng mga toga, yearbook, diploma, at saka graduation pics. Bale, 8,000 lahat. Nakakapanghina naman sa laki ng pera na kailangan ninyo anak sa school. Di bale, magsasweldo na naman si papa mo ngayong Biyernes. Sabihin ko sa kanya na hindi mo na tayo magbabayad ng kuryente at saka upa ng bahay para magamit ninyo sa exam ninyo. Ano, okay ba mga anak? Jimwell? Christine? Okay po. Mahal, kailangan ng pera sa school yung mga bata. Kailangan muna daw nilang magbayad para makapag-exam, lalo na si Jimwell, kagraduate na ng grade 12. Anak ng teteng naman yan oh. Kasasweldo ko lang mawawala na naman tayo agad ng pera. Ano pa ba silbi nitong pagpapagod ko? Alam ko, kaya nga naisip ko na ipagpaliban muna natin yung pagbayad ng kuryente at saka upa ng bahay. Makiusap muna ako kay Tia Tisay. Total, 1 buwan lang naman. Saka mo na sabing alam mo ang pagod ko pag naranasan mong mamasukan sa ibang tao. Hindi yung palaku-laku ka lang ng mga kung ano-ano. Oo, tama ka. Pasensya ka na, mahal. Naisip ko ngang maghanap ng trabaho sa labas eh. Kasi kung minsan halos wala rin namang bumabalik sa puhunan ng mga paninda ko. Mabuti pa nga para may pakinabang ka naman. Miss Jazz, alam kong minsan ay masakit magsalita ang asawa kong si Jim. Pero kahit kailan ay hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Hindi rin naman niya kami pinababayaan ng mga anak ko, lalo na sa pangangailangan naming pinansyal. Kaya naman madalas ay iniintindi ko na lang yung pagod niya sa trabaho. Nung graduate ang panganay kong lalaki, ay tinuloy ko na ang paghahanap ng trabaho sa labas. Gusto ko kasi na magtuloy si Jimwell ng kolehiyo at gusto niya raw ay magtapos bilang engineer at si Christine naman daw ay bilang nurse. Natutuwa naman ako at may pangarap ang mga anak ko.
Kahit papano ay may isang bagay silang titingalain kesa mapariwara ng maaga ang mga magagandang buhay nila kagaya ng mga nangyayari sa mga kabataan ngayon. Ngayon, obligasyon ko bilang magulang ang suportahan sila at tulungan na tuparin ang mga pangarap nila sa buhay, lalo na pagdating sa edukasyon. Sa kasamaang palad, wala ni isa ang tumanggap sa akin dahil kung hindi sa edad ko, ay wala rin daw akong sapat na experience. Ngunit isang araw habang naglalako, ay nakakwentuhan ko ang kumare ko na si Linda. Sa kanya ko nakuha ang ideya na makipagsapalaran sa ibang bansa. Maring Mercy! Anong ulam luto mo ngayon? Adobong sitaw lang, Mare, at saka tortang talong. Yan lang kaya ng puhunan ko eh. Nako, akala ko pa naman may sinigang na baboy ka ngayon. Hinahanap ko yung luto mo eh. Wala eh, ang mahal kaya ng baboy ngayon. Di kaya ng puhunan ko. Nagbabaka sakali nga akong makahanap ng trabaho sa labas kaso wala eh. Gusto nila mas bata o di kaya may pinag-aralan o experience. Ay nako, buti na sabi mo. Nako, wag ka na magpakapagod maghanap ng trabaho dito. Mahirap talaga lalo sa edad mong yan. Tapos kibaba lang din naman ng sweldo. Mag-abroad ka na lang. Dollars pa kikitain mo dun. Miski 15,000 pa sa isang buwan, pwede mo ipadala sa mga anak mo. Di ba graduate na nga ng grade 12 si Jemuel? Di magka-college na yun next year. Oo nga eh. Ayoko siyang huminto na hanggang high school lang. Teka, saang bansa ba yung sinasabi mo at saka anong trabaho? Ay sa Middle East, good. Ang trabaho mo doon, domestic helper. Ay parang kasambahay lang din dito yan Pero mas malaki sweldo. Ano ka ba? Dito sa atin, 8,000 malaki na yun para sa sweldo ng isang kasambahay. Saan naman ako mag-a-apply tsaka papano? Wala nga akong passport. Sige, ganito na lang. I-chat ko yung kaibigan ko na nasa Qatar ngayon. Itanong ko sa kanya yung detalye ng agency niya at ibibigay ko sa'yo. Ang alam ko, nagbayad lang siya ng konti dun sa agency Tapos yung agency na mag-aasikaso sa papeles mo, pati passport. 3 taon na nga nandun sa Qatar yung kaibigan ko na yun Alam mo ba, nakapagtayo na ng bayon tapos may babuyan na rin sila. Ay nako. Kaya kung talagang desidido ka, mag-abroad ka na lang. Ganun din naman. Napapagod ka rin naman sa ginagawa mo dito. Wala namang nangyayari sa buhay ninyong magpamilya. Yung sweldo ng asawa mo, napupunta muna sa alak at barkada bago sa mesa ninyo. Pero kahit kaano kakasipag, kung kulang sa diskarte, mahirap umusad ang buhay dito sa Pilipinas. Miss Chaz, sa tulong ni Kumaring Linda at ng agency na nirefer niya sa akin, ay nakakuha ko ng trabaho sa Qatar bilang DH. Na-process din ang mga papeles ko palabas ng bansa. Inutang ko lang kay Linda ang perang pinambayad ko sa agency. At makalipas lang ang 1 buwan, ay lumipad na ako patungong Qatar. 1 taon pa lang nakararaan simula nang lumabas ako ng bansa. At masasabi kong kahit papano'y naging mas maayos at mas maginhawa ang buhay naming pamilya. Sa tuwing nangangailangan ng mag-ama ko ng pera, ay agad ko ring naibibigay sa kanila. Christine, anak, kamusta na kayo dyan? Ma, pwede ka ba magpadala ng pera ngayon? Ano? Kapapadala ko lang sa inyo nung Biyernes Bakit? Di ba binigay sa'yo ng tatay mo yung allowance mo? Binigay naman, kaso pinambayad ko kay Ramona yung buong 1,500 sa riban ko kahapon. 1,500? Para sa riban lang? Anak, allowance mo yan sa school ng 3 linggo. Ayun nga Akala ko kasi 500 lang ang bayad. 1,500 daw pala. Napasubo na ako. Ayoko namang mapahiya. Kapitbahay pa man din natin yung baklang yun.
Anak, ba't ka ba kasi nagpa-reband? Ang mahal-mahal niyan. Hanggat maaari nga magtipid kayo kasi may mga bayarin kayo sa school. Anak, kailangan mong matapos ang college. Ayokong magaya ka sa akin, Christine, na hanggang high school lang ang natapos. Ang hirap maghanap buhay ng walang pinag-aralan. Di mo pa maintindihan yan ngayon kasi bata ka pa, pero malalaman mo rin sa darating na panahon. Oo na. Huwag kang mag-alala, hindi talaga ako gagaya sa'yo. Kung di man ako makagraduate, mag-aasawa na lang ako ng mayaman. Yung may silbi, di gaya ninyo ni Papa, mga walang kwenta. Para 1.5 lang, di pa may bigay. Napapahiya ako sa mga barkada ko dahil sa inyo eh. Anong sinabi mo? Christine, bawiin mo sinabi mo. Hindi mo alam ang sakripisyong ginagawa namin ng tatay mo para lang maibigay sa inyo ang pangangailangan at magandang kinabukasan sa inyong magkapatid. Natural. Obligasyon naman ninyo yan bilang magulang. Nagpakasarap kayo ni Papa at pinanganak mo kami. Tapos, kami pasisisihin mo kung bakit kayo naghihirap na humanap ng pera para sa amin na sa una pa lang, iyon naman talaga dapat. Christine, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Kailan ka pa natutong bastusin ako? Anak, may ginawa ba akong mali sa inyo? Ewan ko sa inyo. Bakit kasi iniwan mo pa kami? Si Kuya natuto ng magbisyo tapos si Papa. Ano bang pinagsasabi mo, anak? Bakit? Ano bang nangyayari sa inyo dyan? Asan si Papa mo? Gusto ko siya makausap. Si Kuya Jemuel mo. Anong bisyo? Anak? Hello? Anak, nandyan ka pa ba? Miss Jazz, gulong-gulo ang utak ko sa lahat ng mga nasabi ng anak kong babae sa akin. Nag-alala rin ako sa ibinalita niya tungkol sa Kuya Jemuel niya. Hindi ko alam kung anong bisyo ang tinutukoy ni Christine, pero wala akong magawa kundi ang magdasal lang na sana'y hindi mapapariwara ang buhay ng mga anak ko. Bagamat masama ang loob ko sa mga salitang binitawan ng anak ko sa akin, hindi pa rin ako nagpadala sa emosyon at patuloy pa rin na ibinibigay ang pangangailangan nila. Buwan-buwan ay nagpapadala ako ng pera para panggastos nila sa bahay at allowance sa school. Isang araw ay tinawagan ko ang asawa ko pagkatapos kong maghulog ng pera sa malapit na remittance. Hello? Asawa ko, kamusta ka na? Ay, ang sangit mo sa tinga. Alam mo ba kung anong oras na dito ha? 10:00 na ng gabi oh. Natutulog ng tao eh. Pasensya ka na, mahal. Nakalimutan ko, 5:00 ng hapon na kasi dito at hinabol ko lang yung oras na bukas yung padalahan. Nagpadala na pala ako ng 20,000. Budget ninyo ngayong buwan na sa bahay at allowance ng mga bata. Mabuti naman. Akala ko hindi ka na magpapadala. Anong petsa na ngayon? Oo, mahal eh. Na-delay ng bigay ng sahod yung amo ko at saka... Kanina pa ako dito. Sino yun? Jim? May kasi... Sige na. Bukas ko na kukunin yung pera. 10:00 na dito. Matutulog na ako. Antok na ako eh. Jim? Hello? Miss Jess, nanlumo bigla ang pakiramdam ko nang marinig ko ang boses ng isang babae habang kausap ko ang asawa ko. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa narinig ko o hindi. Hindi ko nakita yung babae dahil madilim ang kwarto namin ni Jim. Magdamag akong umiyak ng umiyak sa masikip at maliit na kwarto ko, katabi ng bahay ng alagang aso ng amo ko. Lumipas ang magdamag at hindi ko napansing nakatulog na pala ako sa kaiiyak. Kinabukasan ay nagising ako na parang may hangover dahil sa sobrang sakit ng mga mata at sentido ko. Mabuti na nga lang at day off ko ngayon. Kahit papano'y makakapagpahinga ako buong araw. Patayo na sana ako mula sa kutsyon nang biglang mag-ringtone yung messenger ko. Hello? Anak, sorry kung... Christine? Umiiyak ka ba? Anong nangyari sa'yo? Ma, si Kuya. Si Kuya patay na. Ano? Ma, umuwi ka na. Diyos ko, anak, bakit? Anong nangyari sa kuya mo? Si Papa mo nasaan? Gusto ko siyang makausap. Matagal niya na tayong iniwan, Ma. Sumama sa ibang bahay si Papa. Pinibigay niya lang yung allowance namin, tapos pagkain sa bahay. Kaya si Kuya natutong rumakit sa pagbebenta ng drug.
Wanted na rin siya sa mga pulis. Hindi ko alam kung sinong sumaksak kay kuya. Miss Jazz, nung marinig ko ang balitang yun galing sa anak ko, pakiramdam ko'y huminto ang mundo. Bigla na lang naging blanko ang utak ko at hindi ko alam ang iisipin. Tulala lang akong nakatingin sa kawalan habang nakaupo pa rin sa kama. Bumalik na lang ako sa diwa nang marinig kong may kumakatok sa pinto at ang bumunga doon ang nag-aalalang mukha ng amo kong babae. Niyakap ko siya at kitang-kita ko ang gulat sa mukha niya habang umiiyak ako sa balikat niya. Doon at doon din ay lumuhod ako sa harap niya at nagmakaawang payagan niya akong umuwi ng Pinas. Nung napakalma niya na ako ay kinwento ko sa kanya ang binalita sa akin ni Christine. Agad din siyang umuo at siya pa nga ang nag-book ng ticket pa uwi ko. 4:00 na ng hapon nang ako'y makarating sa aming probinsya. Nabalitaan kong lumipat na si James sa bahay ng kabit niya. Walang pagdadalawang isip ay dumiretso ako at sinugod ko ang bahay ng babae. Saktong nakatambay ang animal kong asawa sa harap at laking gulat pa nito nang makita ako. Galit na galit ko siyang sinugod ng hampas at sampal habang tuloy-tuloy na sumisigaw. Maya-maya ay lumabas sa pinto ang isang babaeng may hawak na kape. Tinapon ko ito sa mukha niya at walang tigil na sinabunutan at pinagsasasampal. Nagsimula na ring makiisyoso ang mga tao sa paligid pero wala akong pakialam. Sagad sa buto ang galit ko sa asawa ko at sa kabit niya. Natigil lang ang pag-iskandalo ko nang mismong barangay tanod na ang umawat sa akin at hinatid ako pauwi sa bahay namin. Wala pa ring tigil ang pag-iyak ko. Pero sa pagkakataong ito ay ubos na ang natitirang boses sa bibig ko. Pagbukas ko ng pinto sa bahay ay bumungad sa harap ko ang burol ni Jemuel at si Christine na umiiyak habang nakaupo sa tabi ng kabaong ni Jemuel. Miss Jazz, sobrang pagod na ang katawan ko mula pa sa biyahe. Dagdagan mo pa ang bigat ng nararamdaman ko sa lahat ng nangyayari sa pamilya ko. Si Jemuel na nasa loob ng kabaong at si Christine na halos di ko na makilala dahil sa mga tattoo sa katawan niya at 8 buwan na laki ng tiyan niya. Di ko na matiis ang panghihina ng katawan ko at tuluyan na akong bumagsak sa sahig. Miss Jazz, 1 buwan makalipas ng ilibing si Jemuel, akala ko ay nakarecover na ako. Unti-unti na rin kasi akong nakakatawa at nakakaramdam ng ginhawa. Akala ko okay na ang lahat dahil masaya naman akong lumalabas at malayang nakakagala ng nakapanty at bra. Wala akong pakialam sa mundo at sa ibang tao sa paligid. Kahit na masama na ang tingin nila sa akin at para bang iniiwasan ako tuwing lumalapit ako sa kanila. Pero bilang ina na nagmamahal sa kanyang mga anak, dumadating pa rin sa akin yung pangungulila ko sa mga anak ko. Iniwan na rin kasi ako ni Christine nang siya ay manganak at sumama sa bago niyang asawa. Gabi-gabi akong umiiyak at nagdadalamhati. Sa tuwing naaalala ko ang mga anak ko nung sila'y bata pa ay natutuwa ako. Hanggang sa isang araw ay nilapitan ako ni Kumaring Linda kasama ang anak kong si Christine. May kasama din silang 3 barangay tanod at dahil doon ay nagwala ako. Mahigpit akong hinawakan ng mga ito sa kamay at braso. Hindi ko maintindihan kung saan nila ako dadalhin, pero pilit akong pinapakalma ng anak ko at ni Kumare. Miss Jazz, ngayong nakaka-recover na ako, ipinaliwanag sa akin ni Christine at ni Kumaring Linda ang lahat. Buwan-buwan ay binibisita nila ako para kamustahin ang kalagayan ko. Hindi ako makapaniwala na umabot na pala ako sa ganung estado. Nadepress ako sa lahat ng nangyari sa pamilya ko, lalo na sa pagkawala ni Jemuel at nang iwan ako ni Christine. At ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit parang takot na takot sa akin ng ibang tao. Hindi ko alam na apektado na pala ang pag-iisip ko dahil sa mga nangyari. Miss Jazz, sa ngayon ay masasabi kong okay na ako. Tanggap ko na ang mga nangyari sa akin at ng pamilya ko.
Mahigit 2 taon na akong nagpapagaling dito sa mental hospital at may ilang buwan na lang bago ako muling makakalabas. Excited na nga ako dahil sa Pasko ay makakasama ko na sa wakas ang anak at apo ko para salubungin ang bagong taon at ang bagong yugto ng buhay namin. Sana po ay maging inspirasyon sa inyo ang storya ko. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Mercy at ito ang kwento ng aking buhay.